Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na naman tayong magsasama-sama sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pag-asang sisilay? Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong lugar na dapat ay nagbibigay proteksyon ng siyapang maging isang kulungan? At paano kung ang tanging susi para makalaya ay ang pag-ibig ng isang amang halos hindi mo na maalala? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Ang malamig na marmol ay kumakagat sa maninipis na tuhod ni Maya Ulap. Sa bawat kuskos ng basahan sa sahig, tila may kung anong kirot ang gumuguhit sa kanyang maliliit na palad. 8 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng trabahong nakaatang sa kanya ay parang bigat ng buong mundo. Ang sala ng mansyon ay napakalawak at sa kanyang paningin, ang dulo nito ay kasing layo ng isang pangarap. Bilisan mo ang pagkuskos diyan, Maya. Ang malamig na tinig ng kanyang tiyamagda ay tumama sa kanyang tainga. Mas matalas pa sa hanging nagmumula sa aircon. Hindi ka binubuhay ng ama mo para maging pabigat dito. Hindi umimik si Maya Ulap. Sanay na siya. Sanay na ang kanyang mga tainga sa masasakit na salita. Sanay na ang kanyang tiyan sa gutom na kumakalam. At sanay na ang kanyang puso sa pananahimik. Yumuko na lamang siya at dinoble ang bilis ng pagkayod sa sahig. Kahit na ang kanyang mga braso ay tila babagsak na sa pagod. Biglang tumunog ang telepono ni Magwayen. Isang pamilyar na himig, ang ringtone na para lamang sa iisang tao. Mabilis pa sa 4:00, nagbago ang anyo ni Magwayen. Ang kaninang nakasimangot na mukha ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Ang malupit na boses ay naging malambing. "Oh Dante, napatawag ka, mahal kong bayaw." Maligayang bati nito sa kausap sa video call. Mula sa sahig, sinulyapan ni Maya Ulap ang screen. Naroon ang mukha ng kanyang ama. Isang mukhang madalas lang niyang nakikita sa mga larawan. Gwapo, seryoso, at palaging nasa malayo. "Kumusta na kayo dyan, Magda? At ang mga bata?" Tanong ni Dante. Ang boses ay may bahid ng pagod, ngunit mababakas ang pag-aalala. "Nako, heto kami. Masayang masaya," sagot ni Magwayen. Sa isang iglap, marahan itong hinila si Maya Ulap patayo mula sa pagkakaluhod at inakbayan ng mahigpit. Napakabigat ng kamay nito sa kanyang balikat. "Tamang-tama ang tawag mo. Kadadating lang namin galing sa park. Nag-enjoy ng husto ang mga bata. 'Di ba, Maya? Mahal?" Ipinakita ni Magwayen ang mukha ni Maya Ulap sa kamera. Nakita ng bata ang sariling refleksyon. Isang gusgusing anghel na may buhok na bahagyang magulo at mga matang pagod. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiting sanay na siyang gawin. Hindi siya nagsalita. Isang tango lamang ang kanyang isinagot. "Si Araw nasaan?" Tanong muli ni Dante. "Heto, naglalaro ng bago niyang robot," sabi ni Magwayen, sabay tutok ng kamera sa bunsong kapatid ni Maya Ulap na si Araw, na nooy 4 na taong gulang. Masayang-masaya ito sa bagong laruan, hindi alintana ang nangyayari sa paligid. Sa sandaling iyon, aksidenteng natabig ni Araw ang baso ng gatas sa kanyang tabi. Kumalat ang puting likido sa mamahaling carpet. Nanlaki ang mga mata ni Maya Ulap sa takot. Ngunit ang nangiti sa labi ni Magwayen ay hindi nawala habang nakaharap sa kamera. "Oh, clumsy boy," malambing niyang sabi. Tumatawa pa. "It's okay, baby. Yaya Maya will clean it up." Ngunit sa ilalim ng pagkakaakbay nito, naramdaman ni Maya Ulap ang matutulis na kuko ng kanyang tiyahin na bumaon sa kanyang tagiliran. Napakagatlabi siya para pigilan ang isang maliit na daing ng sakit. "Sige na, Dante. Kailangan ko nang asikasuhin itong makalat na prinsipe. Mag-ingat ka dyan. We love you." Paalam ni Magwayen bago pinatay ang tawag.
Sa paglaho ng mukha ni Dante sa screen, kasabay ding naglaho ang nangiti ni Maguayen. Binitawan nito si Maya Ulap ng may kasamang tulak. Walang silbi. Tingnan mo ang ginawa ng kapatid mo. Linisin mo yan. At dahil dyan, wala kayong hapunan ngayong gabi. Sigaw nito. Ganoon palagi ang nangyayari. Sa harap ng kamera, sila ang pinakamapalad na mga pamangkin. Sa pagpatay nito, sila ay mga aliping walang halaga. Pagsapit ng gabi, ang kalam ng sikmura ni Maya Ulap ay hindi na niya matiis. Ngunit hindi ang sarili niya ang kanyang inaalala, kundi si Araw na kanina pa umiiyak sa gutom. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng kanilang tiyahin sa kabilang kwarto, dahan-dahan siyang bumangon. Gumapang siya palabas ng silid at tinungo ang kusina. Ang tanging ilaw niya ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Binuksan niya ang lalagyan ng tinapay at kumuha ng isang piraso, ang tirang pandesal mula sa almusal ni Maguayen. Ito na ang kanilang munting kayamanan. Dala ang tinapay, bumalik siya sa kanilang kwarto. Ginising niya si Araw. Araw, gising. Bulong niya. May pagkain ako para sa'yo. Pinunit niya ang tinapay sa dalawa at ibinigay ang mas malaking bahagi sa kapatid. Habang nangumunguya si Araw, niyakap siya ni Maya Ulap at nagsimulang magkwento. Alam mo ba, may isang hari na nakatira sa isang palasyong gawa sa asul na ulap. Mahina niyang simula. Ang hari na yon, sobrang lakas niya. Isang araw, babalik siya dito para sunduin ang kanyang prinsesa at prinsipe. Sino yung hari, ate? Tanong ni Araw, ang mga matay inaantok na. Si Papa, sagot ni Maya Ulap. May ngiti sa kanyang labi, kahit na may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Papa yung hari natin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbubulungan, isang marahang kaluskos ang kanilang narinig. Ang pinto ng kanilang silid ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang tumambad sa kanila. Ang anino ni Maguayen. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lamang ito roon. At sa dilim, tanging ang galit sa mga mata nito ang nagniningning. At ang mga matang iyon, na parang mga mata ng isang ahas, ay dumapo sa piraso ng tinapay na hawak pa ni Maya Ulap. Ang Paraiso Azul ay isang pangalan na nababagay sa mansyon ni Dante Makiling. Mula sa kanyang malawak na opisina na may dingding na salamin, tanaw niya ang payapang karagatan na tila walang hangganan. Ang sinag ng araw ay naglalaro sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig. At dilim, sa loob ng kanyang dibdib, ang yaman niya ay sapat para bilhin ang lahat, maliban sa isang bagay, ang panahong lumipas. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga importanteng papeles at kontrata, ay may isang litrato. Isang litratong tila kumukutya sa katahimikang nakakabingi sa buong mansyon. Naroon ang kanyang yumaong asawa, si Liana, na may pinakamatamis na ngangiti. Katabi nito ang isang mahiyaing batang babae na may malalaking mata, si Maya Ulap. At sa kandungan ni Liana, ang maliit na si Araw na tila isang anghel. Isang perpektong pamilya na winasak ng tadhana. Pangako, Liana, aalagaan ko sila. Bulong ni Dante sa hangin. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi. Ito ang kanyang parusa. Ang magtrabaho ng walang tigil para makalimot, para takasan ang mga alaala. Iniwan niya ang pag-aalaga sa kanyang mga anak kay Maguayen, ang kapatid ni Liana. Sa pag-aakalang yon, ang pinakamabuti. Isang pamilya. Dugo. Yun ang pinanghawakan niya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang lumalaking pader sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Biglang tumunog ang kanyang pribadong linya. Ito ang kanyang bank manager, isang senyales na seryoso ang usapan. Mr. Makiling, sorry for the disturbance. Magalang na bati ng boses sa kabilang linya. I just wanted to verify a recent
Substantial withdrawal made from the trust fund account for the children. Kumunot ang noo ni Dante. Siya ang nag-iisang may autorisasyon sa malalaking halaga. Ngunit binigyan niya si Maguayan ng access para sa mga gastusin ng mga bata. Go on. Malamig niyang tugon. It's a withdrawal for an enrollment fee, sir. Para sa isang international school, medyo malaki ang halaga at ang ipinagtataka lang namin ay nasa kalagitnaan na po tayo ng school year. Sandaling natahimik si Dante. Tama. Bakit mag-e-enroll sa kalagitnaan ng semestre at sa isang eskwelahang napakamahal na hindi man lang ipinaalam sa kanya? I see. Thank you for informing me. I'll handle it. Sabi niya bago ibinaba ang telepono. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Maliit lamang ito, ngunit sapat na para guluhin ang kanyang sistema. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Maguayan para kausapin si Maya Ulap. Hello, Dante. Masiglang sagot ni Maguayan. Magda, can I speak to Maya? Diretsong tanong ni Dante. Ay naku, sayang. Nasa playdate siya ngayon kasama ang mga bago niyang kaibigan. Alam mo na, para masanay sa mga magiging kaklase niya sa bago niyang school. Ang sagot ay masyadong mabilis, masyadong perpekto. Ganun ba? Sige, tatawag na lang ako ulit mamaya. Sinubukan niya ulit pagkatapos ng 2 oras. Tulog, Dante. Napagod sa kakalaro. Ang sagot ni Maguayan. Sinubukan niya ulit bago matulog. Nako, mahimbing na. Maaga pa ang pasok bukas. Palaging may dahilan. Palaging may harang. Napabuntong hininga si Dante at sinapo ang kanyang ulo. Nag-o-overthink lang ba siya? O meron talagang mali? Nang gabing iyon, habang tinitingnan niya ang kanyang mga email bago matulog, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject ay tanong lang po. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang nakasulat na kahit ano, maliban sa isang naka-attach na larawan. Isang larawan na malabo, tila kinunan mula sa malayo at sa gabi. Nang i-zoomin niya ang larawan, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Nasa isang balkonahe ang larawan. May isang batang babae, nakatalikod, na naglalaba ng mga damit sa isang malaking palanggana. Gabi na. At ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilya sa itaas niya. Napakaliit ng bata para sa ganoong karaming labahin. Ang buhok nito, ang tindig nito. Kahit malabo, hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ay si Maya Ulap, ang kanyang prinsesa, ang kanyang munting anghel. Naglalaba sa dilim na parang isang utusan. Nabitiwan ni Dante ang kanyang tablet. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang pagdududa na kanina'y isang butil lamang ay biglang lumaki at naging isang halimaw na sumasakal sa kanya. Ang mga ngiti ni Maguayan sa video call, ang mga pilit na tango ni Maya Ulap, ang mga palusot nito sa telepono, lahat ay biglang nagkaroon ng isang mas madilim na kahulugan. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit, na nagsisimulang umakyat sa kanyang sistema. Mabilis niyang kinuha muli ang kanyang cellphone. Hindi na si Maguayan ang tinawagan niya. Ito ay ang pinuno ng kanyang security team. Nang sumagot ito sa unang ring, ang boses ni Dante ay halos hindi niya makilala sa sobrang lamig at tindi. Hanapin mo para sa akin ang pinakamagaling na private investigator sa buong Pilipinas. Ngayon din. Ang umaga ni Maguayan ay nagsimula sa isang tunog na nagpapakaba sa kanya ng higit pa sa kahit anong multo sa dilim. Ang tunog ng kanyang telepono na may hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag habang naglalakad patungo sa hardin. Tinitiyak na hindi siya maririnig ng mga bata. Magda, akin na ngayon, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. Nasaan na ang bayad mo? Kakaunting pasensya pa, boss.
pakiusap ni Magwayen, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Alam niyo naman, medyo mahigpit ang bayaw ko, pero huwag kayong mag-alala. May darating na malaking pera. Malapit na. Isang tawang walang kasiyahan ang kanyang narinig. Palagi namang malapit na, Magda. Baka gusto mong dalawin ka namin dyan para maalala mo ang obligasyon mo. Maganda pa naman ang bahay mo. At ang mga pamangkin mo, mukhang mga anghel. Ang banta ay malinaw. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Pati ang kaligtasan ng mga bata ay nakataya. Hindi! Huwag! Mabilis na sagot ni Magwayen. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ibibigay ko sa katapusan ng linggo. Pangako. Buo. Ibinaba ng kausap ang telepono nang walang paalam. Napasandal si Magwayen sa pader. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang mga utang niya sa sugal ay parang isang malaking alon na malapit nang lumunod sa kanya. Ang perang ipinapadala ni Dante, na dapat ay para sa mga bata, ay mabilis na nauubos sa pagbabayad ng interes at sa pagpapanatili ng kanyang magarbong pamumuhay. Kailangan niya ng mas malaking halaga at kailangan niya ito ngayon at tila dininig ng langit na puno ng kasinungalingan ng kanyang panalangin, biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Dante ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at sinagot ang tawag na may ngiti sa boses. Dante? Good morning? Napatawag ka? Magda? Simula ni Dante. Ang boses ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. I'm clearing my schedule. I'll be in Manila tomorrow. I want to visit the kids. Ang mga salita ay tumama kay Magwayen na parang isang biglaang sampal. Bukas, agad-agad, anong gagawin niya? Ang bahay ay hindi handa para sa isang bisita, lalo na sa isang mapanuring bisitang tulad ni Dante. Di talaga? Naku, anong gandang sorpresa! Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Sige, sige. Excited na ang mga bata na makita ka. Pagkababa ng tawag, ang pagkataranta ni Magwayen ay sumabog. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang itayo ang isang perpektong entablado para sa kanyang pag-arte. Ang una niyang ginawa ay hilahin si Maya Ulap at Araw. Makinig kayong mabuti, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaluhod siya para magpantay sila. Bukas, darating ang papa ninyo. Gusto kong makita niya na kayo ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Maliwanag? Tumango si Maya Ulap. Ang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa tuwa, kundi sa takot. Gusto kong ngumiti kayo. Gusto kong tumawa kayo. Gusto kong sabihin ninyo na mahal ninyo si Tita Magda. At kung may itanong siya, isa lang ang isasagot ninyo. Na masaya kayo dito. Naintindihan niyo ba? Ang huling mga salita ay sinabi niya habang ang kanyang mahigpit na hawak sa braso ni Maya Ulap ay lalong humihigpit. Pagkatapos noon, isang ipo-ipo ng pagkukunwari ang naganap. Kinaladkad ni Magwayen ang dalawang bata sa pinakamahal na toy store sa mall. Binili niya sila ng mga laruang hindi niya kailanman ipinahawak sa kanila. Ipinag-shopping niya sila ng mga bagong damit. Mga damit na maganda lamang tingnan, ngunit hindi komportable sa katawan. Sa bawat ngiti na ipinapakita nila sa ibang tao, may kasamang bulong na babala mula kay Magwayen. Pag-uwi nila, ang bahay ay napuno ng mga bagong laruan at mga paper bag mula sa mga mamahaling brand. Mukha itong tahanan ng mga batang prinsipe at prinsesa. Ngunit nang sila'y nasa loob na ng kanilang silid, ang tunay na kulay ni Magwayen ay muling lumabas. Hinawakan niya ang baba ni Maya Ulap at itiningala ito para magkatinginan sila. Ang ngiti sa mukha ni Magwayen ay nawala. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Tandaan mo, Maya, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. Ang pagdating ng ama mo ay isang palabas at ikaw ang bida. Kung magkamali ka ng isang linya,
Kung magpakita ka ng isang maling emosyon, ang kapatid mo ang magbabayad. Ang banta ay tumagos sa puso ni Maya Ulap na parang isang piraso ng yelo. Hindi ang sarili niya ang kanyang kinatatakutan. Palagi, ito ay si Araw. Kinabukasan, ang buong bahay ay malinis, mabango, at puno ng tunog ng pekeng kasiyahan. Si Araw ay naglalaro sa sahig, napapaligiran ng mga bagong laruan. Si Maya Ulap ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang libro, nakasuot ng isang magandang bestida na medyo makati sa balat. Si Magwayen ay nasa kusina, naghahanda ng merienda, na parang siya ang pinakamaalagang tiyahin sa mundo. Lahat ay perpekto, isang napakagandang kasinungalingan. Maya-maya pa isang tunog ang bumasag sa kanilang pinaghandaang katahimikan. Ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan si Magwayen at si Maya Ulap. Ang mga mata ng tiyahin ay nagbigay ng huling babala. Huminga ng malalim si Magwayen, pinahira ng kanyang mga kamay sa apron, at naglakad papunta sa pinto. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiting puno ng pagmamahal. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Dante Makiling. Matangkad, malakas, at nakasuot ng isang mamahaling suit. Ngunit hindi ang kanyang anyo ang nagpatigil sa paghinga ni Magwayen. Ito ay ang kanyang mga mata. Mga matang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Mga matang malamig, matalas, at tila nakikita ang lahat ng lihim na itinatago sa likod ng mga perpektong pader ng bahay na yon. Pumasok si Dante sa isang bahay na tila kinuha mula sa isang magasin. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga bagong laruan ay nakakalat sa sahig sa paraang masining, hindi magulo. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay sumasalubong, isang paanyaya sa isang masayang salo-salo. Si Araw ay tumakbo papalapit sa kanya, sumisigaw ng papa at niyakap ang kanyang mga binti. Ngunit habang buhat niya ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang mga mata ay nasa anak niyang babae. Si Maya Ulap. Nakaupo ito sa sofa, hindi gumagalaw, hawak ang isang libro na halatang hindi binabasa. Nakatingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang laman. Walang kislap ng pananabik, walang bakas ng tuwa. Tanging isang maingat at malayong pagtanaw. Nang nangitian niya ito, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang isinukli nito bago mabilis na ibinalik ang tingin sa libro. Pasensya ka na, Dante. Medyo nahihiya lang yan. Paliwanag ni Magwayen habang naglalapag ng juice sa mesa. Alam mo naman, matagal kayong hindi nagkita. Peke. Ang lahat ay parang isang malaking entablado. At silang lahat ay mga aktor. Si Magwayen ang direktor, ang mga bata ang kanyang mga tau-tauhan, at siya ang manunood na pilit pinapaniwala. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Ang mesa ay puno ng mga paborito niyang pagkain, ngunit ang bawat subo ay tila walang lasa. Si Magwayen ay hindi tumigil sa pagkukwento tungkol sa mga achievement ng mga bata. Si Araw, naku, napakatalino. Alam mo ba, memorize na niya ang buong alpabeto. Sabi nito, habang sinusubuan ng bata. At si Maya naman, laging nangunguna sa klase. Sabi ng teacher niya, baka siya pa ang maging valedictorian. Tumango lamang si Dante, habang ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Maya Ulap. Tahimik lamang itong kumakain, ang tingin ay nakatuon sa kanyang plato. Hindi ito nagsasalita maliban na lang kung tinatanong, at ang mga sagot nito ay palaging isang salita lamang. Opo. Hindi po. Salamat po. Pagkatapos ng hapunan, inilahad ni Dante ang kanyang mga regalo. Isang malaking remote-controlled na sasakyan para kay Araw, na tuwang-tuwang tinanggap ito. At para kay Maya Ulap, isang manika. Hindi lang basta manika. Ito ay isang limited edition na porselanang manika. Nakasuot ng isang ball gown na kulay asul, ang paboritong kulay ni Maya Ulap noon. Para sa'yo, prinsesa ko, malamig na sabi ni Dante.
Kinuha ni Maya Ulap ang malaking kahon, binuksan niya ito. Sa loob ay ang napakagandang manika na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Walang emosyon, walang galak, walang kahit anong reaksyon. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at ipinatong sa kanyang tabi. "Salamat po," sabi niya sa isang boses na napakahina, halos isang bulong na lamang. Para kay Dante, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa isang sigaw. Ang kanyang bilyonaryong ama ay kayang bilhin ang pinakamahal na manika sa mundo, ngunit hindi niya kayang bilhin ang ngiti ng sarili niyang anak. Ang pagkabigo ay tila isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. "Maya anak, halika, mag-usap tayo sa labas," yaya ni Dante. Sinusubukang gumawa ng paraan. Ngunit bago pa man siya makatayo, mabilis na tumayo si Maya Ulap at tumakbo. Hindi papalayo, kundi papunta sa likod ni Maguayen. Mula roon, sumilip siya. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi maintindihan ni Dante. Isang halo ng takot at pag-iingat. Si Maguayen ang naging kanyang pader, ang kanyang kalasaglaban sa sarili niyang ama. Doon, naunawaan ni Dante. Hinding-hindi siya makakakuha ng katotohanan sa paraang ito. Kailangan niya ng ibang paraan. "Gabi na pala," sabi ni Dante. Pilit nang ngumingiti. "Kailangan ko nang umalis. Pwede ko bang ihatid muna ang mga bata sa kanilang kwarto?" "Naku, sige. Anong laking tulong niyan?" Sang-ayon ni Maguayen. Binuhat ni Dante si Araw na inaantok na at inakbayan naman niya si Maya Ulap. Pumasok sila sa silid ng mga bata. Habang inihiga niya si Araw sa kama, inilabas niya ang isa pang regalo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na teddy bear. "Ito, para may kayakap kayo sa gabi," sabi niya, at ibinigay ito kay Maya Ulap. Inilagay niya ang oso sa ibabaw ng isang cabinet, malapit sa kama. "Dito natin ilagay para bantayan kayo habang natutulog." Sa loob ng ilang segundong yon, habang si Maguayen ay nasa labas ng pinto, maingat na pinindot ni Dante ang isang maliit at halos hindi kapansin-pansing butones sa likod ng tenga ng oso. Isang maliit na pulang ilaw ang kumurap ng isang beses bago muling namatay. Hinalikan niya ang kanyang mga anak sa noo. Ang noo ni Maya Ulap ay malamig. Nagpaalam siya kay Maguayen sa pinto. Ang mga yakap at pasasalamat nito ay parang lason sa kanyang balat. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, hindi lumingon si Dante. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang lahat. Ang larawan, ang tawag mula sa bangko, ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Hindi na ito hinala. Sigurado na siya. May isang malaking kasinungalingan sa loob ng bahay na yon at gagawin niya ang lahat para malaman kung ano ito. Sa loob ng bahay, sa sandaling isinara ang pinto at umalis na ang anino ng sasakyan ni Dante. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Hinablot ni Maguayen ang magandang manika na nakapatong sa sofa. Inihagis niya ito sa isang sulok ng silid, kung saan ito bumagsak na may kasamang malakas na kalabog. Tumingin siya kay Maya Ulap. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tapos na ang palabas. Sa kabilang kalye, sa loob ng isang ordinaryong puting van na may tinted na bintana, ay may isang lalaking tahimik na nagmamasid. Siya si Mang Tomas, isang pangalang kasing simple ng kanyang pananamit. Puting t-shirt, maong na pantalon, at isang sombrerong bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng ordinaryong anyo, taglay niya ang talas ng mata ng isang agila. Siya ang investigator na inupahan ni Dante Makiling. Ang kanyang misyon, alamin ang katotohanan. Sa loob ng 3 araw, ang kanyang naging routine ay pare-pareho. Darating bago pa sumikat ang araw, aalis kapag malalim na ang gabi. Ang kanyang kamera na may long-range lens, ang kanyang naging mga mata.
at ang kanyang pasensya ang kanyang naging sandata. Sa unang araw, nakita niya ang pagkukunwari. Nakita niya si Magwayan na personal na inihahatid ang mga bata sa isang mamahaling kotse na parabang papasok sa eskwela. Ngunit pagkaliko sa kanto, bumabalik din ito agad sa bahay. Walang eskwelahang pinapasukan. Sa ikalawang araw, nakita niya ang pagmamalupit. Sa pamamagitan ng kanyang lens, nasaksihan niya kung paano hinila ni Magwayan si Maya Ulap sa braso papasok sa bahay dahil lamang sa natapong tubig sa garahe. Ang mukha ng bata, kahit mula sa malayo, ay bakasang takot. Ngayong ikatlong araw, nagpasya siyang lumapit. Sa ilalim ng pagkukunwaring isang bagong residente, sa lugar na naghahanap ng kanyang nawawalang alagang pusa, naglakad siya sa bangketa. Timing ang lahat. Isang bola ng basketball ang kanyang dala. Habang papalapit sa bahay ni Magwayan, sinadya niyang aksidenteng mabitawan ito. Gumulong ang bola, diretso sa ilalim ng nakaparadang kotse sa garahe ni Magwayan. Ito ang kanyang perpektong dahilan. Naku, pasensya na po. Sigaw niya, sapat lang para marinig. Naglakad siya papasok sa bukas na gate. At doon, sa likod ng bahay nakita niya ang isang eksenang kumurot sa kanyang pusong sanay na sa karahasan. Si Maya Ulap ay nakaupo sa isang maliit na bangkito. Sa harap niya ay isang malaking palanggana na puno ng mga damit. Ang maliliit niyang braso ay hirap na hirap sa pagkukusot ng isang kumot na mas malaki pa sa kanya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay malalim. Wala siyang kamalay-malay na may matang nanonood sa kanya, isang matang puno ng awa. Kinuha ni Mang Tomas ang bola. Nagpasalamat at mabilis na umalis. Sapat na ang kanyang nakita. Sa loob ng bahay sa mininin mababahay sa munting mundo ni Maya Ulap, ang tanging kanlungan niya ay ang katahimikan ng kanilang silid kapag tulog na ang halimaw. Doon, sa ilalim ng kanyang kama, ay may isang sikretong kayamanan, isang luma at manipis na notebook at isang kahon ng mga putol-putol na krayola. Ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ito ang kanyang tala-arawan. Ngunit hindi mga salita ang laman nito, mga guhit. Dito niya isinasalaysay ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Sa isang pahina, may isang iginuhit siyang batang babae na nakaluhod, nagpapakintab ng sahig na kasing laki ng isang karagatan. Sa isa pang pahina, may isang reyna na may matulis na korona at masamang namangiti. Hawak ang isang maliit na ibon sa loob ng isang hawla. At sa pinakahuling pahina na kanyang ginawa, iginuhit niya ang isang batang lalaki na umiiyak sa isang sulok habang ang isang malaking anino ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang bawat guhit ay isang sigaw. Ang bawat kulay ay isang luha. Ang pagguhit ang kanyang paraan para manatiling buo. Ito ang kanyang paraan para ipaalala sa sarili na ang mga nangyayari ay totoo, na hindi siya nababaliw. Dito, sa mga pahinang ito, malaya siyang maging malungkot, maging galit, maging takot. Narinig niya ang mga yabag ni Magwayan sa pasilyo. Mabilis niyang isinilid ang notebook at mga krayola sa ilalim ng kama, sa pinakasulok kung saan hindi ito madaling makita. Humiga siya at nagtulog-tulugan. Pinakikiramdaman ang pagbuhos ng dugo sa kanyang mga tainga. Pumasok si Magwayan sa silid. Hindi ito umimik. Naramdaman ni Maya Ulap ang pagtayo nito sa gilid ng kanyang kama. Ilang segundong nakatayo lamang ito roon, nanonood. Pagkatapos ay narinig niya ang pag-alis nito. Huminga ng maluwag si Maya Ulap, ngunit ang takot ay nanatili, malamig at mabigat sa kanyang dibdib. Gabi na. Sa loob ng puting van, tinitingnan ni Mang Tomas ang mga larawang nakuha niya sa buong araw. Ang larawan ni Maya Ulap na naglalaba. Ang larawan ni Magwayan na galit na kausap ang isang delivery man. Ang larawan ng mga bintanang laging sarado. Pinili niya ang pinakamalinaw, ang pinakakumbinsido.
Ang larawan ni Maya ulap sa likod bahay, balikat sarado sa pagod. Tila pasan ang buong mundo. Ikinabit niya ito sa isang email, walang subject, walang kahit anong salita. Isang larawan lamang. At ipinadala niya ito sa iisang address, dantemakiling@makilingholdings.com. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Ito ay simula pa lamang. Alam niya, nang matanggap ni Dante Makiling ang email, nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Binuksan niya ito sa ilalim ng mesa. Nang makita niya ang larawan, sandali siyang hindi nakahinga. Ang kanyang anak, ang kanyang munting prinsesa, ginagawang isang labandera sa ilalim ng araw. Ang pader na pilit niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang pagpipigil ay napalitan ng isang nagniningas na damdamin. Hindi na ito tungkol sa pagdududa. Ito ay tungkol sa pagsagip. Tumingin siya sa mga miyembro ng board na taimtim na nakikinig sa isang presentasyon. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa larawan sa kanyang telepono. Doon, sa gitna ng bilyon-bilyong pisong pinag-uusapan, napagtanto niya kung ano ang tunay na mahalaga. Nag-type siya ng isang maikling tugon kay Mang Tomas. Isang tugon na may bigat ng isang desisyon. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Dante Makiling. Ang mga numero, porsyento at projections ay lumilipad sa ere. Ang pinag-uusapan ay isang multibilyong pisong expansion sa Europa. Ngunit ang isip ni Dante ay wala roon. Ito ay nasa isang maliit na teddy bear na nakapatong sa isang cabinet sa kwarto ng kanyang mga anak. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, ito ang kanyang ritual. Isinasaksak niya ang kanyang high-end earphones at pinakikinggan ng recording. Sa unang ilang araw, halos puro katahimikan ang kanyang narinig. Mga kaluskos, mga mahinang pag-uusap ng mga bata, ang tunog ng TV mula sa labas, walang malinaw. Ngunit hindi siya sumuko. Ngayong gabi, habang ang Chief Financial Officer ay nagprepresenta ng mga chart, lihim na pinindot ni Dante ang play sa ilalim ng mesa. Muli, katahimikan. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, may narinig siyang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang mahinang paghikbi. Ito ay si Maya Ulap. Umiiyak ito nang walang tunog. Tanging ang panginginig ng kanyang hininga ang maririnig. Pinakiramdaman ni Dante ang bawat paghikbi at ang bawat isa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na malamig at puno ng lason. Ang boses ni Maguayen. Tumigil ka sa pag-iyak dyan. Bulong nito, malapit sa mikropono. Akala mo ba matutuwa ang papa mo kapag nalaman niyang iyakin ka? Akala mo ba babalikan ka niya? Hindi. Dahil masaya na siya sa bago niyang buhay, wala na siyang pakialam sa inyo. Narinig ni Dante ang paglunok ni Maya Ulap. Kaya huwag kang umasa. Patuloy ng demonyo. Hinding-hindi ka niya ililigtas. Dahil para sa kanya, isa ka lang pagkakamali. Isang pabigat. Kaya dapat kang magpasalamat sa akin. Dahil kung hindi dahil sa akin, nasa lansangan na kayo ngayon na mamalimos. Isang hikbi ang kumawala kay Maya Ulap, ngunit mabilis itong napigilan. Sige, umiyak ka pa at sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang iiyak bukas. Pagkatapos noon, narinig ni Dante ang pagbukas at pagsara ng pinto. At muli, katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay mas maingay, mas nakakabingi. Puno ito ng mga salitang hindi sinabi, ng sakit na hindi maipakita. Napatigil si Dante sa paghinga. Ang mga salita ni Maguayen ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga punyal na paulit-ulit na isinaksak sa puso ng isang batang walang kalaban-laban. Ito ay pagwasak sa pag-asa. Ito ay pagpatay sa kaluluwa. Kasabay ng pagtatapos ng recording, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mang Tomas. Isang video file. Pinindot niya ito.
Ang video ay nanginginig at medyo madilim. Gabi na at umuulan. Ang tunog ng ulan ay malakas, ngunit mas malakas ang imahe na kanyang nakikita. Sa balkonahe, sa labas ng bahay, nakaluhod si Maya Ulap. Ang kanyang manipis na damit ay basang-basa na. Nanginginig siya sa ginaw. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na para bang nagdarasal. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang pisngi. Isang maliit at basang-basang anghel na pinarurusahan sa gitna ng unos. Hindi na kinaya ni Dante ang lahat ng pagpipigil na kanyang inipon sa loob ng maraming taon, ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, ang pagkukulang bilang isang ama, ang pagsisisi. Lahat ay sumabog sa isang iglap at naging isang purong, nag-aalab na galit. "Excuse me," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Tumayo siya sa gitna ng presentasyon. Ang lahat ng mga mata sa boardroom ay napunta sa kanya, nagtataka. Naglakad siya papalabas ng silid nang hindi nagsasalita. Sa pasilyo, nakatayo ang kanyang pinagkakatiwalaang corporate lawyer, si Liab Diwa, na nag-aayos ng mga dokumento. Isang babaeng kilala sa kanyang talas ng isip at tapang sa korte. Diretsong lumapit si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Liab," sabi niya, ang boses ay mababa at mariin. Nag-angat ng tingin si Liab at nakita niya ang isang Dante makiling na hindi pa niya nakikita dati. Ang kalmadong bilyonaryo ay nawala. Sa harap niya ay isang ama na handang pumatay. "Cancel all my appointments for the rest of the month. Cancel everything," utos niya. "Mayroon tayong isang digmaang kailangang ipanalo at gusto kong ipanalo natin ito ngayon." Ipinakita niya kay Liab ang video sa kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ng abogada. Ang kanyang profesional na ekspresyon ay napalitan ng pagkagulat at galit. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang isang imahe ay nagsabi ng lahat. Sa loob lamang ng isang oras, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang mabilis na binabaybay ang kalsada. Sa loob ng nangungunang sasakyan, katabi ni Dante si Liab, habang sa likod ay dalawang social worker mula sa DSUD. Hawak ni Liab ang isang dokumentong mainit-init pa mula sa printer ng isang hukom, isang court order para sa isang agarang child welfare check. Huminto ang convoy sa harap ng gate ng bahay ni Maguayen. Bumaba si Dante. Ang kanyang muka ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Sa likod niya, bumaba si Liab at ang mga social worker. Naglakad sila papunta sa pinto. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili. Hindi sila kumatok. Diretsong pinindot ni Dante ang doorbell. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Isang anunsyo na tapos na ang lahat ng pagkukunwari. Tapos na ang paghihintay. Ang paghuhukom ay dumating na. Nang bumukas ang pinto, ang unang reaksyon sa mukha ni Maguayen ay isang peking ng ngiti ng pagkagulat. "Dante! Anong sorpresa!" Ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang makita niya ang mga taong nasa likod nito. Si Liab Diwa na may hawak na folder na parang isang sandata at dalawang babaeng may DSWD ID na nakasabit sa kanilang mga leeg. Ang nangiti ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng maingat na pag-aalala. "May problema ba?" tanong niya. Ang boses ay biglang naging boses ng isang biktima. Hindi sumagot si Dante. Hinayaan niyang si Liab ang magsalita. "Magandang hapon, Miss Soliman." Formal na bati ni Liab. Ang kanyang boses ay profesional, ngunit walang bahid ng init. "Narito kami, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development para magsagawa ng isang welfare check sa mga pamangkin mo, sina Maya Ulap at Araw Monteverde. Alinsunod sa court order na ito." Iniabot ni Liab ang dokumento. Tiningnan ito ni Maguayen na para bang isang ahas na handang tumuklaw.
Sa isang iglap nagbago ang kanyang anyo. Ang pagkukunwari ay naging isang ganap na pag-arte. Welfare check? Anong ibig sabihin nito? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, puno ng pagtataka at sakit. Dante, ano to? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa pag-aalaga sa mga anak mo, ganito ang gagawin mo sa akin? Paparatangan mo ako. Bago pa man makasagot si Dante, niyakap ni Maguire ang dalawang bata na lumabas mula sa likod niya, na na-curious sa mga dumating. Hinigpitan niya ang yakap sa kanila. Ginagawa silang pananggalang. Tingnan ninyo, sabi niya sa mga social worker. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Masaya kami dito. Pamilya kami. Paano ninyo nagagawa ito sa amin? Mula sa pananaw ni Liab, perpekto ang pagganap ni Maguire. Isang mapagmahal na tiyahin na inaapi. Isang babaeng nag-aalaga sa mga naulila na ngayon ay tinatrato na parang isang kriminal ng sarili niyang bayaw na mayaman at makapangyarihan. Ang mga social worker na sanay sa iba't ibang uri ng drama sa pamilya ay nanatiling neutral. Mrs., standard procedure lang po ito. Mahinahong paliwanag ng isa. Kailangan lang po naming makausap ang mga bata ng pribado. Pribado? Bakit? Para takutin ninyo sila? Para lagyan ninyo ng kung ano-anong ideya ang kanilang mga isipan laban sa akin? Tumaas ang boses ni Maguire. Ang eksena ay naging isang gulo ng mga akusasyon at pagtanggi. Sinubukan ng mga social worker na kausapin si Maya Ulap. Ngunit ang bata ay nanatiling nakakapit sa damit ni Maguire. Ang mukha ay nakasubsob at ang mga balikat ay nanginginig sa takot. Isang takot na sa mata ng iba ay maaring ituring na pagmamahal. Walang nakuha, walang umamin, walang nakitang pasa o sugat. Ang bahay ay malinis. Ang mga bata ay maayos tingnan sa panlabas. Ang tanging ebidensya nila ay isang malabong video at isang audio recording na maaaring questionin sa korte. Sa huli, umalis sila na walang dala, kundi isang malinaw na mensahe. Hindi magiging madali ang laban na ito. Sa opisina ng batas ni Liab kinagabihan, ang tensyon ay mas masahol pa. She's good, Dante. Very good, sabi ni Liab, habang naglalakad pabalik-balik sa harap ng kanyang mesa. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo na isa kang absentee father na ginagamit mo ang pera mo para kontrolin ang lahat. At ang pinakamatibay niyang sandata? Dugo. Siya ang kapatid ng ina ng mga anak mo. Ikaw, sa mata ng batas, ay isang bayaw lang. I don't care what the law says. Galit na sagot ni Dante, ang kanyang kamao ay tumama sa mesa. Nakita mo ang video, Liab. Narinig mo ang recording. My daughter is being tortured. Alam ko, mahinahong tugon ni Liab. Pinipilit na maging matatag. Ngunit sa korte, hindi sapat ang alam natin. Kailangan nating patunayan. At ngayon, naghanda na siya. At tama si Liab. Kinabukasan, ang pangalan ni Dante Makiling ay nasa lahat ng entertainment news at social media. Isang anonymous source ang nag-leak ng kwento. Bilyonaryong ama, tineterror ang nag-isang kapatid ng yumaong asawa. Lumabas si Maguire sa isang sikat na morning talk show. Umiiyak. Mukhang pagod at walang tulog. Ikinuwento niya ang isang madamdaming salaysay tungkol sa kanyang sakripisyo. Ipinakita niya ang mga larawan ng masayang pamilya. Ipininta niya si Dante bilang isang malupit na taong gustong kunin ng mga bata mula sa nag-iisang pamilyang nakagisnan nila dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali, sabi niya sa host habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang gusto ko lang ay alagaan ang mga pamangkin ko, ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking kapatid. Ang publiko ay kumagat sa drama. Ang simpatya ay bumuhos para kay Maguire. Ang mga komento online ay brutal. Si Dante ay naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang paunang desisyon ang inilabas ng family court dahil sa kakulangan ng matibay na pisikal na ebidensya ng pang-aabuso at para mapanatili ang status quo para sa kapakanan ng mga bata. Ang pansamantalang kustodya ay mananatili kay Maguian Soliman hanggang sa magkaroon ng formal na pagdinig. Nang matanggap ni Liab ang balita, agad niyang tinawagan si Dante. Nang marinig ni Dante ang desisyon, ang mundo niya ay gumuho. Ang batas, na dapat ay nagpoprotekta, ay ang siya pang kumampi sa halimaw. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mas malalim at mas mapanganib na damdamin, ang simula ng desperasyon. Kung hindi sila kayang iligtas ng batas, Liab, sabi ni Dante sa telepono, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Ang bawat headline ng balita ay parang isang dagok sa mukha ni Dante. Ang bawat negatibong komento sa social media ay isang patalim sa kanyang likod. Mula sa pagiging isang respetadong business tycoon, naging isa siyang kontrabida sa mata ng publiko. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa Paraiso Azul, napapaligiran ng luho, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang selda. Ang desisyon ng korte ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang desperasyon ay nagsimulang kumain sa kanyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang isang teleponong halos kinalimutan na niya. Ang lumang landline na nakakonekta sa staff house ng mansyon. Sino ang tatawag doon? Hello? Sagot niya. Ang boses ay magulo. Sir Dante? Kayo po ba yan, sir? Isang mahina at pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses mula sa nakaraan. Sino to? Si Ginhawa po, sir. Yung dating yaya ni na Ma'am Liana. Biglang napaayos ng upo si Dante. Si Ginhawa, ang matandang yaya na nag-alaga kay Maya Ulap mula pa noong sanggol ito, bigla na lang siyang nawala. Ilang buwan, matapos pumanaw si Liana. Ang sabi ni Maguian, umuwi na raw ito sa probinsya para magretiro. Ginhawa, nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Dante. Pinalayas po ako ni Ma'am Magda, sir. Sagot ni Ginhawa, ang boses ay nanginginig. Napanood ko po sa TV ang mga nangyayari. Hindi po totoo ang mga sinasabi niya, sir. Hindi po. Naramdaman ni Dante ang pagbilis ng kanyang pulso. Eto na, isang testigo. Ginhawa, kailangan kitang makausap. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Natatakot po ako, sir. Pero mas natatakot po ako para sa mga bata. Sabi ng matanda. Mayroon po akong isang bagay na dapat ay matagal ko nang ibinigay sa inyo. Isang bagay na ipinagbilin sa akin ni Ma'am Liana bago siya mawala. Isang bagay? Anong bagay? Magkita po tayo sa simbahan ng Quiapo, sir. Sa may likuran, malapit sa mga nagtitinda ng kandila. Doon po. Walang makakakilala sa atin, sabi ni Ginhawa. Kinahapunan, nagmaneho si Dante ng isang ordinaryong sasakyan, nakasuot ng simpleng polo shirt, baseball cap at salamin. Walang bakas ng isang bilyonaryo. Nakipagsiksikan siya sa mga deboto at turista, ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Sa lugar na sinabi ni Ginhawa, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko. Ang mga mata ay laging lumilingon sa paligid. Payat ito at mas mukhang matanda kaysa sa huli niyang pagkikita, ngunit ang kabaitan sa mukha nito ay hindi nagbago. Ginhawa, tawag ni Dante. Lumingon ang matanda at sa kanyang mga mata, nakita ni Dante ang pinaghalong takot at determinasyon. Sir Dante? Sabi nito, kasabay ng pagyuko. Mula sa isang lumang bayong, may inilabas itong isang kahon. Isang simpleng kahon ng sapatos na nababalutan ng alikabok. Ano to? Tanong ni Dante. Ang bilin po sa akin ni Ma'am Liana. Ibigay ko lang daw po ito sa inyo kapag dumating ang araw na nag-aalala daw po siya para sa mga bata.
Paliwanag ni ginhawa. Noong una, hindi ko po naintindihan. Pero nang palayasin ako ni Ma'am Magda at nagsimula siyang maging malupit sa mga bata, doon ko po naunawaan. Itinago ko po ito ng mabuti. Kinuha ni Dante ang kahon. Magaan ito, ngunit pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bagay na napakabigat. Salamat ginhawa, salamat, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Bumalik si Dante sa kanyang sasakyan, ang kahon ay nasa passenger seat. Hindi na siya naghintay na makauwi. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng ingay ng Maynila, binuksan niya ang kahon ng mga alaala. Sa loob, may mga sulat, ilang mga larawan, at isang maliit na notebook, ang personal na tala-arawan ni Liana. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na cassette tape recorder. Binuksan ni Dante ang tala-arawan. Ang sulat kamay ng kanyang asawa ay pamilyar at masakit. Binasa niya ang mga huling pahina. Ang mga ito ay puno ng pagmamahal para sa mga anak, ngunit meron ding lumalaking anino ng pag-aalala. Mahal na mahal ko ang kapatid kong si Magda, pero may mga pagkakataong natatakot ako sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga bagay na mayroon ako. Ang paraan ng pagtingin niya kay Dante. May inggit. Isang inggit na malalim at madilim. Sana ay imahinasyon ko lang ito. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Dante. Bakit hindi niya ito nakita? Bakit hindi niya naramdaman? Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na recorder. May isang tape sa loob. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang play button. Isang kaluskos at pagkatapos, ang boses ng kanyang asawa. Mahina. Pagod. Halatang na-record ito ilang araw bago siya pumanaw. Dante, mahal ko. Simula ng boses, tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Kung pinakikinggan mo to, ibig sabihin, wala na ako. Patawad kung hindi ko na kayo makakasama. Pakiusap, alagaan mo ang ating mga anghel. Sinamaya ulap at araw ang buhay ko. May isang sandali ng katahimikan. Tanging ang paghinga ni Liana ang maririnig. Pagkatapos, nagpatuloy ito. Ang boses ay mas bumaba, mas seryoso. At Dante, pakiusap, mag-ingat ka. Bantayan mo si Magda. May isang dilim sa loob niya na hindi ko maintindihan. Isang dilim na natatakot akong baka isang araw ay ilamunin ang lahat ng liwanag. Pangako mo sa akin, mahal ko. Protektahan mo ang ating mga anak mula sa lahat, maging sa sarili kong kapatid. Nagtapos ang recording, ngunit ang mga salita ay nanatili. Umalingaungaw sa loob ng sasakyan, sa loob ng isip ni Dante, sa loob ng kanyang puso. Hindi na ito hinala. Hindi na ito ebidensya mula sa isang investigator. Ito ay isang babala. Isang babala mula sa puntod. Isinara ni Dante ang kanyang mga mata. Ang lahat ng pagkalito ay nawala. Ang lahat ng desperasyon ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na ito isang simpleng laban para sa kustodya. Ito ay isang laban para sa kaluluwa ng kanyang mga anak. At tutuparin niya ang huling pangako sa kanyang asawa. Ang tagumpay ni Maguayan sa media at sa paunang desisyon ng korte ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ito ay nagdulot ng isang bagong uri ng takot, ang paranoia. Alam niyang nagsisinungaling siya at alam niyang alam ni Dante na nagsisinungaling siya. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paghihintay sa kung kailan at paano siya mabibisto. Ang kanyang mga gabi ay hindi na mapakali. Ang mga tawag mula sa kanyang pinagkakautangan ay mas naging mapilit at mapanganib. Magda, nauubos na ang pasensya ko, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na nagbabanta, kundi nagsasabi ng isang katotohanan. Isang linggo. Kung wala kang pera, baka ang mga litrato ng magaganda mong pamangkin
ang ipadala namin sa bayaw mo. Sigurado akong magbabayad yon para makuha sila. Ang banta ay nagpapanik sa kanya. Kailangan niyang tiyakin na walang anumang ebidensya sa loob ng bahay. Kailangan niyang siguraduhin na ang mga bata ay mananatiling takot at tahimik. Naging mas malupit siya, mas iritable. Ang dating sikretong pagmamaltrato ay naging mas hayagan. Ang kanyang atensyon ay natuon kay Maya Ulap. Sa kanyang baluktot na isipan, si Maya Ulap ang traidor. Siya ang mahinang kawing. Sigurado siyang may sinabi ang bata kay Dante noong huling pagbisita nito. Mayroon ka bang sinabing kahit ano sa papa mo? Tanong niya isang hapon, habang si Maya Ulap ay nag-aayos ng mga laruan ni Araw. Umiling lang ang bata. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Huwag kang magsisinungaling sa akin, sigaw ni Magwayen, sabay hablot sa braso ng bata. Alam kong mayroon. Ano yon? Na hindi kita pinapakain? Na pinapalo kita? Ano? Nanginginig na umiling muli si Maya Ulap. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang pananahimik ng bata ay mas lalong nagpagalit kay Magwayen. Kung hindi ito magsasalita, marahil ay mayroon itong ibang paraan ng pagtatago ng sikreto. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang dalawang bata, pumasok si Magwayen sa kanilang silid. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa tulong ng flashlight mula sa kanyang telepono, sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kinapa niya ang ilalim ng mga unan. Tiningnan niya ang loob ng mga aparador. Binaligtad niya ang mga laruan. Wala siyang makita. Halos sumuko na siya nang ang sinag ng kanyang flashlight ay tumama sa ilalim ng kama ni Maya Ulap. May isang bagay na nakausli. Isang sulok ng isang lumang notebook. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinila ito. Ito ay isang manipis na spiral notebook. Ang takip ay halos matanggal na. Nang buksan niya ito, hindi mga salita ang kanyang nakita. Mga guhit ng isang bata. Sa unang pahina, isang masayang pamilya, isang tatay, isang nanay, at dalawang bata. Ngunit habang nililipat niya ang mga pahina, ang mga guhit ay nagiging mas madilim. Isang batang babae na naghuhugas ng isang bundok ng mga plato. Isang batang babae na nakakandado sa loob ng isang madilim na silid. Isang reyna na may masamang mukha na sumisigaw sa isang maliit na bata. Kinilabutan si Magwayen. Ito ang kanilang buhay na isinalarawan sa bawat brutal na detalye. Ang bawat guhit ay isang akusasyon. Bawat linya ay isang ebidensya. Ito ang talaarawan ng mga kasalanan niya. Ang takot niya ay biglang napalitan ng isang nagngangalit na galit. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang batang ito? Paano niya nagawang itago ito? Dala ang notebook, lumabas siya ng silid at nagtungo sa sala. Ang fireplace na hindi pa nasindihan sa loob ng maraming taon ang kanyang destinasyon. Bubuksan na sana niya ang takip nito para itapon sa loob ang notebook nang marinig niya ang isang kaluskos sa kanyang likuran. Si Araw, nakatayo ang 4 na taong gulang na bata sa may pasilyo. Kinukusot ang kanyang mga mata. Nagising ito sa ingay. Tita, anong ginagawa niyo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng antok. Nang makita ni Araw ang notebook sa kamay ni Magwayen, ang notebook na palagi niyang nakikitang hawak ng kanyang ate, isang bagay ang nagbago sa mukha ng bata. Ang pagkaantok ay napalitan ng takot. Kay ate yan, sabi ni Araw. Ang boses ay mas malakas na ngayon. Matulog ka na, Araw. Wala ito. Malamig na sabi ni Magwayen habang sinusubukang buksan ang takip ng fireplace. Ngunit sa isang iglap ng katapangang hindi pa nakikita ni Magwayen mula sa kahit sino sa kanila, tumakbo si Araw. Mabilis. Bago pa man makareact si Magwayen, hinablot ng bata ang notebook mula sa kanyang kamay. Nagulat si Magwayen. Hindi siya makapaniwala. Mahigpit na niyakap ni Araw ang notebook sa kanyang dibdib.
na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Umatras siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit puno ng determinasyon. "Huwag po, kay ate yan," sigaw niyang muli. Doon na sumabog ang galit ni Maguian. Ang pagsuway na ito mula sa isang maliit na bata ay ang huling patak. "Akin na yan!" Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang nakakatakot na maskara ng puot. Tumakbo si Araw. Tumakbo siya papunta sa sliding glass door na nakabukas ng bahagya, palabas sa madilim na hardin. "Bumalik ka dito, demonyo ka!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Maguian sa buong bahay habang hinahabol niya ang maliit na bata sa dilim. Ang kanyang anino ay tila isang halimaw na handang manakmal. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat bulong ay umuulit at ang bawat titig ay may kahulugan. Para kay Liabdiwa, ito ang kanyang entablado. Ngunit ngayon, habang nakaupo katabi ang isang tensyonadong si Dante Makiling, nararamdaman niya ang kakaibang bigat ng kasong ito. Hindi ito tungkol sa pera o kontrata. Ito ay tungkol sa hinaharap ng dalawang batang inosente. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Maguian Soliman. Ang itsura niya ay pinag-aralan. Simpleng bestida, bahagyang magulong buhok, at mga matang mapupungay na tila mula sa ilang gabing walang tulog. Katabi niya ang kanyang abogado, isang tuso at makaranasang lalaki na kilala sa kanyang agresibong pamamaraan. Siya ang larawan ng isang biktima. "All rise!" Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom. Isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad na may reputasyon sa pagiging istrikto ngunit makatarungan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Maguian ang unang nagsalita. Sa loob ng isang oras, ipininta niya ang isang kwento na halos perpekto. Inilahad niya ang mga ebidensya ng pagiging absentee father ni Dante, mga school event na hindi niya dinaluhan, mga kaarawan na ipinagdiwang sa pamamagitan lamang ng video call, mga mamahaling regalo bilang kapalit sa presensya. Ang kliyente ko, ang kagalang-galang na hukom, ay hindi lamang isang tiyahin. Siya ay naging isang ina, deklara ng abogado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Siya ang nag-aalaga, nagpapakain, at nag-aaruga sa mga batang ito habang ang kanilang ama ay abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo. At ano ang kanyang natanggap na kapalit? Mga akusasyong walang basihan. Isang marahas na pagtatangka na kunin sa kanya ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Bawat salita ay tumama kay Dante na parang isang sampal. Totoo, marami siyang pagkukulang at ang katotohanan yon ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Nang silyab na ang tumayo, ang buong silid ay nag-aabang. Hindi niya sinubukang kontrahin ang mga paratang tungkol sa pagiging abala ni Dante. Sa halip, ibang pinto ang kanyang binuksan. "Your Honor?" Simula ni Liab. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hindi po natin itinatanggi na si Mr. Makiling ay may mga pagkukulang bilang isang ama. Sa katunayan, iyan po ang dahilan kung bakit niya ipinagkatiwala ang kanyang mga anak sa nag-iisang taong inaakala niyang mapagkakatiwalaan, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Ang tanong dito ay hindi kung naging mabuting ama ba si Mr. Makiling noon, kundi kung naging mabuting tagapag-alaga ba si Miss Soliman ngayon. Nagsimula si Liab sa paglalahad ng mga financial record, ang mga malalaking withdrawal, ang mga gastusing hindi maipaliwanag. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang unang testigo. "Tinatawagan ko po sa witness stand, si Ginhawa Cruz." Pumasok si Ginhawa, ang matandang yaya. Nanginginig, ngunit determinado. Sa kanyang testimonya, isinalaysay niya ang mga unang buwan matapos pumanaw si Liana, ang unti-unting pagbabago sa ugali ni Maguian. Ang mga sigaw na naririnig niya mula sa mga nakasarang pinto. Ang biglaan niyang pagpapatalsik sa trabaho
ng walang malinaw na dahilan. Si Ma'am Magda po, mabait lang kapag may ibang taong nakatingin. Sabi ni Ginhawa, ang luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa cross-examination, ginawa ng abogado ni Maguire ang lahat para sirain ang kredibilidad ng matanda. Hindi ba totoo, Mrs. Cruz, na kayo ay natanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw? Hindi po totoo yan, git ni Ginhawa. Hindi ba totoo na may galit kayo sa inyong dating amo kaya kayo gumagawa ng mga kwentong walang katotohanan? Sunod-sunod ang mga tanong, mabilis at nakakalito. Nagtagumpay ang abogado na magtanim ng duda. Nang matapos ang testimonya ni Ginhawa, tila tabla ang laban. Alam ni Liab na kailangan niya ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na hindi kayang baluktutin. Your Honor, ang susunod na ebidensya na aming ipipresenta ay isang audio recording, anunsyo ni Liab. Ito po ang huling mensahe ng yumaong si Liana Makiling na personal niyang inirecord ilang araw bago siya pumanaw. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Ang abogado ni Maguire ay agad na tumutol, ngunit pagkatapos ng isang maikling argumento, pinayagan ito ng hukom. Pinindot ni Liab ang play. Ang mahina at pagod na boses ni Liana ay pumuno sa tahimik na silid, ang kanyang mga salita ng pagmamahal para sa mga anak, at ang kanyang huling babala. Bantayan mo si Magda. May isang dilim sa loob niya na hindi ko maintindihan. Sa pagtunog ng mga salitang iyon, napatingin ang lahat kay Maguire. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paglilitis, ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay nagkabitak. Isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago sa ilalim ng isang ekspresyon ng kalungkutan. Ngunit nakita ito ni Liab at nakita rin ito ni Dante. Wala na po akong ibang katanungan, Your Honor, sabi ni Liab habang pinapatay ang recording. Ang hangin sa korte ay naging mas mabigat. Ang babala mula sa nakaraan ay nag-iwan ng isang marka na hindi mabubura. Nang mag-adjourn ng korte para sa araw na yon, inanunsyo ng hukom ang magiging takbo ng paglilitis kinabukasan. Dahil sa bigat ng mga akusasyon at sa magkasalungat na testimonya, sabi ng hukom, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang panig. Ang korte ay nagpasya na kailangan nating marinig ang panig ng isa sa mga pinakamahalagang tao sa kasong ito. Huminga siya ng malalim. Bukas ng umaga, tinatawagan ko sa witness stand si Maya Ulap Monteverde. Ang mga salita ay bumagsak na parang isang martilyo. Napatingin si Dante sa kanyang anak na pinayagang manood sa isang special room kasama ang isang social worker. Nakita niya ang takot sa mukha nito. Sa kabilang banda, isang napakaliit, halos hindi makitang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Maguire. Alam niyang hindi magsasalita ang bata. Hinding-hindi. Ang paglakad ni Maya Ulap patungo sa witness stand ay ang pinakamahabang paglakad sa kanyang 8 taong buhay. Bawat hakbang ay mabigat. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Sa kanyang paningin, ang korte ay isang malaking arena at siya ang tanging mandirigma na walang kalasag. Umupo siya sa malaking upuan. Ang kanyang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Sa kanyang harapan ay ang hukom. Sa kanyang kanan ay ang kanyang ama, si Dante, na may mga matang puno ng pag-aalala at pagmamahal. At sa kanyang kaliwa ay ang anino. Ang anino na nagbibigay sa kanya ng mga bangungot. Si Maguire. Nakatingin ito sa kanya, hindi galit, kundi may isang uri ng malamig na babala. Isang tingin na nagsasabing, subukan mo lang. Maya Ulap, malumanay na simula ni Liab Diwa, lumalapit sa kanya. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang sa amin ang totoo. Ano ang ginagawa sa inyo ni Tita Magda sa bahay? Binuksan ni Maya Ulap ang kanyang bibig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila may isang malaking buhol. Ang mga salita
ay naroon sa kanyang isip, naguunahan, sumisigaw. Ngunit ayaw nilang lumabas. Tumingin siya kay Magwayen. Ang tingin nito ay parang yelo na tumusok sa kanya. Naalala niya ang banta. Kung magkamali ka ng isang linya, ang kapatid mo ang magbabayad. Si Araw. Umiling si Maya Ulap. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Yumuko siya. Tinititigan ang kanyang maliliit na kamay na nanginginig sa kanyang kandungan. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Dante ang pagkabigo sa mukha ni Liab at ang pag-asa sa mukha ng kanyang mga kaaway. Ito na ba ang katapusan? Ang kanyang anak, ang susi sa lahat, ay nakakadena pa rin sa takot. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo. Ngunit si Liab Diwa ay hindi pa tapos. Huminga siya ng malalim at nagbago ng diskarte. Your Honor, sabi ni Liab, bumaling sa hukom. Maliwanag po na ang bata ay natatakot magsalita. Ngunit meron pong ibang paraan para ipahayag ang katotohanan. Hinihiling ko po sa korte na payagan kaming ipresenta ang isang bagay bilang pictorial testimony o larawang testimonya. Ano ang ibig mong sabihin, Counselor? Tanong ng hukom. Ang kanyang kilay ay nakataas. Your Honor, si Maya Ulap ay merong isang talaarawan, ngunit hindi ito sinusulatan ng mga salita. Ito po ay ginuguhitan niya. Nag-object agad ang abogado ni Magwayen. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Mga guhit ng bata. Hindi po yan ebidensya. Ang sining po ay isang kinikilalang paraan ng therapy at pagpapahayag para sa mga batang nakaranas ng trauma. Matapang na sagot ni Liab. Ang mga guhit na ito ay mas malinaw pa sa kahit anong salita. Pagkatapos ng ilang minutong mainitang debate, nagpasya ang hukom. Objection overruled. I will allow it. Ipakita ninyo sa amin. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng korte. Kinuha ni Liab ang luma at manipis na notebook. Ang notebook na nakuha ni Mang Tomas mula kay Araw nang gabing tumakas ito sa hardin. Ang unang larawan po, sabi ni Liab. Isang guhit ang lumabas sa screen, isang batang babae, nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan. Sa likod niya ay isang malaking anino na may matutulis na kamay. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Si Magwayen ay nanigas sa kanyang upuan. Ang susunod na larawan po, patuloy ni Liab. Isang batang babae na nakatayo sa isang balkonahe habang bumubuhos ang ulan. Ang mga guhit ng ulan ay parang mga rehas ng isang kulungan. Mas lumakas ang bulungan. Tumingin si Dante kay Magwayen. Ang babae ay namumutla na. At ang huli, Your Honor, sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng huling dagok. Lumabas sa screen ang isang guhit na mas simple, ngunit mas masakit sa lahat. 3 tao. Isang reyna na may masamang ngiti. Isang umiiyak na batang lalaki. At isang batang babae na nakatayo sa pagitan nila. Ang mga braso ay nakadipa na para bang sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid. At sa malayo, sa dulo ng pahina, ay isang maliit na figura ng isang lalaki, nakatalikod. Sa larawang yon, nakita ni Dante ang lahat. Ang kasalanan ni Magwayen, ang katapangan ni Maya Ulap, at ang sarili niyang pagkukulang. Ngunit hindi lang siya ang nakakita. Nakita ito ng lahat. Hindi na nakatiis si Magwayen. Ang lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang pagkukunwari, ay biglang gumuho. Hindi totoo yan. Sigaw niya, biglang tumayo. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkapuot. Mga sinungaling, imbento lang niya yan. Wala siyang utang na loob. Ang kanyang abogado ay sinubukang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Tumingin siya nang diretso kay Maya Ulap. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na naitago. Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo,
Ito ang igaganti mo sa akin? Dapat magpasalamat ka pa nga na kinupkup kita, na hindi kita pinalayas. Dapat sa'yo. Napatigil siya. Ang buong korte ay natahimik. Nakatingin sa kanya, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang pag-amin. Naunawaan ni Maguayan ang kanyang ginawa. Ang mga salitang binitiwan niya ay hindi na maibabalik. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang halimaw ay lumabas na sa liwanag. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Natalo na siya. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang narinig. Isang malakas na pagbaba ng martilyo ng hukom. Tapos na ang laban. Ang pag-uwi nila sa Paraiso Azul ay hindi isang maingay na selebrasyon. Ito ay tahimik, maingat, at puno ng mga damdaming hindi masabi. Si Maguayan ay agad na inaresto pagkatapos ng paglilitis, haharap sa mga kasong child abuse at perjury. Ang hustisya ay nanalo. Ngunit para kay Dante, alam niyang ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang laban para sa paghilom. Sa unang gabi, si Araw na tila nakalaya mula sa isang mahabang pagkakatakot ay hindi mapakali. Tumakbo siya sa malawak na sala, hinawakan ang lahat ng bagay na parabang ngayon lang niya nakita ang mga kulay. Si Dante naman, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay personal na nag-asikaso sa kanyang anak. Siya ang nagpaligo dito, nagsuot ng pajama, at nagbasa ng kwento hanggang sa makatulog ito sa kanyang kandungan, isang maliit na anghel na pagod sa pakikipaglaban. Ngunit si Maya Ulap ay iba, nanatili siyang tahimik. Nakaupo siya sa isang malaking sofa na nakaharap sa salaming dingding, nakatanaw sa madilim na karagatan. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Tila ang katawan niya ay naroon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa isang malayong lugar pa rin. Marahil ay nakakulong pa rin sa Barangay Anino. Alam ni Dante na hindi niya ito maaaring pilitin. Ang tiwala, minsan masira, ay parang isang basag na salamin na kailangang buuin ng may pag-iingat. Kaya sa halip na lapitan ito, kumuha siya ng isang upuan at naupo ilang metro ang layo mula sa kanya. Hindi siya nagsalita, naghintay lang siya. Ipinapaalam sa kanyang anak na hindi na ito nag-iisa. Kinabukasan, dinala ni Dante ang almusal sa kwarto ni Maya Ulap. Inilapag niya ang tray sa mesa. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang likuran, ang luma at manipis na notebook. Ibinalik na ito sa atin ng korte, mahinang sabi ni Dante. Inilapag niya ang notebook sa tabi ng kama. Kasama nito, naglagay siya ng isang bagong kahon. Isang malaking kahon ng mga krayola at lapis, lahat ng kulay na may isip mo. Ang bahay na ito, ang Paraiso Azul, ay tahanan ninyo, sabi ni Dante. Ang boses ay medyo nanginginig. Dito, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Malaya kang maglaro, malaya kang magsalita, at malaya kang gumuhit kahit ano. Tumingin si Maya Ulap sa notebook. Pagkatapos ay sa bagong kahon ng mga pangkulay. Isang maliit na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling nawala. Hindi siya sumagot, ngunit hindi na umalis si Dante. Naupo lang siya sa sahig, sa paanan ng kama, at tahimik na nagbasa ng isang libro, binibigyan ng kanyang anak ng espasyo at panahon. Ang mga sumunod na araw ay ganoon, puno ng maliliit na hakbang. Isang araw, nakita ni Dante si Maya Ulap na naglalakad sa dalampasigan. Dinarama ang buhangin sa kanyang mga paa. Sa isa pang araw, narinig niya ang isang mahinang tawa mula sa silid nito habang nanonood ito ng cartoons kasama si Araw. Bawat maliit na senyales ng pagbabalik ay isang malaking tagumpay para kay Dante. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang trabaho. Ang kanyang opisina ay naging isang palaruan. Ang kanyang mga board meeting ay napalitan ng paggawa ng mga unang na kuta. Natutunan niyang hindi pala kayang tumbasan ng kahit anong yaman ang isang ngiti
mula sa kanyang mga anak. Isang umaga, halos 2 linggo pagkatapos ng paglilitis, nagising si Dante sa isang katahimikang kakaiba. Bumaba siya at nakitang bukas ang pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Nakaupo sa kanyang malaking upuang katad, si Maya Ulap. Nasa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa ang notebook nito, bukas sa isang blangkong pahina. Maingat itong gumuguhit. Hindi siya nilapitan ni Dante. Tahimik siyang bumalik sa itaas, binibigyan ng kanyang munting artista ng kapayapaan. Nang bumalik siya, pagkatapos ng 1 oras, wala na si Maya Ulap sa opisina. Ngunit sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang piraso ng papel. Isang bagong guhit. Hindi ito madilim, hindi ito malungkot. Ito ay isang larawan ng 3 tao. Isang malaking-malaking lalaki, isang maliit na batang lalaki, at isang batang babae. Magkakahawak kamay sila sa isang dalampasigan. Sa itaas nila, isang malaki at maningning na araw ang sumisikat. Ang mga sinag nito ay kulay ginto. Sa ilalim ng araw, may 3 salitang nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Ang ating paraiso. Niyakap ni Dante ang papel sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang makapangyarihang si Dante Makiling ay napaiyak. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay mga luha ng pasasalamat, mga luha ng paghilom. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang kanyang 2 anak na naghahabulan sa luntiang damuhan. Ang kanilang mga tawa ay dala ng hangin mula sa dagat. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Marami pang mga sugat na kailangang gamutin, ngunit habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng umaga na bumabalot sa kanilang tahanan, alam niyang tama ang kanyang anak. Ang unang bukang liwayway sa kanilang paraiso ay dumating na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang pagmamahal ng isang magulang ay isang ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot ay hindi na susukat ang hustisya sa pagpaparusa lamang, kundi sa pagsisimula ng isang bagong kabanata ng paghilom, pag-asa at pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway ang kwento ni Dante, Maya Ulap at Araw ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa ating mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.